Ang mga katutubo ay mga natatanging grupong panlipunan at pangkultura na nagbabahagi ng mga ninuno sa mga lupain at likas na yaman kung saan sila nakatira, naninirahan o kung saan sila inilipat. Dahil dyan, kakapanayamin natin ang isang IPMR o tribal leader dito sa aming barangay, si Dato Fidel, upang masagot ang iba nating gustong matutunan tungkol sa indigenous people sa noon at ngayon. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, makakapanayam natin ang isang tribal leader namin dito sa aming barangay. Anong paraan ang kolonyalismo ay nakakaapekto sa panginabuhi sa lumad? Okay. Pabutihin ko na lang na magsasalita ako sa sarili naming wikang Bisaya dahil medyo alanganin ang aking Tagalog. Tungkol dyan sa tanong mo, ako po ay nasisiyahan din dahil sa kayo ay nagtatanong yan. Ibig sabihin, may pakialam kayo sa mga tribo katulad ko. At bago ko po sagutin yung tanong mo, gusto ko po sanang magpakilala sa inyo na ako po si Fidel Umala. Ako po ang aking tribal name ay si Dato Manpusay. Ito pong pangalan na ito pong tribal name na ito ay galing sa isang pangalan din ng isang napakamalinaw na sapa dito sa ating lugar sa Maluco. So, tungkol sa tanong niyan, kung paano nakakaipikto ang kolonyalismo, lalo na po sa panahon ng mga Kastila, kung paano nakakaipikto sa pamumuhay at sa paniniwala at sa pag-uugali ng mga katutubo katulad ko. Iisa po diyan ay matatawag natin naging negatibo. Unang-una, may malaking kaibahan. Unahin muna natin yung tinatawag natin na mga negatibo, no? Mga negatibong epekto. Ang negatibong epekto niyan, karamihan po sa aming mga ninuno noon, may sarili silang mga paniwala tungkol sa mga bagay-bagay sa kanilang paligid at saka paniniwala na rin sa ating buong may kapal. Noong unang panahon, sa wala pang mga Kastila, ang mga ninuno namin ay naniniwala na ang isang malaking punong kahoy ay may nakatirang sasabihin natin na siya ang namumuno din sa lugar na yon. Hindi lang yon, pati sa mga bato. Ginagalang nila yon. Pati yung mga bundok, ginagalang nila yon. Pagdating ng kolonyang Kastila, inaiba. Dahil ipinilit ng mga Kastila yung kanilang sariling paniniwala, lalo na sa pananampalataya sa Panginoon. Yon, dinala nila dito ang sinasabing Kristyanismo, kung saan tinuruan ang mga tao na gumalang sa mga pinuno ng relihiyon. Hindi ko na lang po sasabihin kung anong relihiyon yon. Pero isa yon sa malaking epekto, no? Yung paniniwala sa ating Panginoon. At saka paniniwala na rin sa sarili namin mga katutubo. Dahil pinamumukha nila sa amin na kaming mga katutubo ay walang alam at walang kamuang-muang sa mundo. Kami po ay puro mga ignorante. Hindi kami marunong. At sa totoo naman, baka naman totoo yung paniniwala nila. So, unti-unti, yung paniniwala namin, unti-unti, yung mga pamamaraan namin sa pamumuhay,
unti-unti pong nawawala. At saka ang pinaka masaklap, tinuruan ang aming mga ninuno sa lengguwahe na hindi sariling amin. Kadalasan, tinuturoan kami sa wikang Kastila. Pagdating ng mga Amerikano, tinuruan na naman ang aming mga ninuno sa salitang English. So unti-unti, yun ang pinaka-negatibo, ang sinasabi kong negatibong epekto ng kolonyalismo na nangyari noon dito sa bansang Pilipino. Lalo na sa mga kultura, sa mga katulad naming naniniwala pa rin hanggang ngayon sa mga paniniwalang galing sa aming mga ninuno. Pero sa ibang dako, sa ibang aspeto naman, mayroon naman din ng nagawang kabutihan din ang kolonyalismo. Dahil din sa kanila, inatuto rin ang mga ninuno namin sa paggawa ng mga bagay na noon napakahirap gawin bago mo makamtan kung ano ang gusto mong abutin. Katulad halimbawa ng pagbubungkal ng lupa. Noon, ang nagamit ng aming mga ninuno, yung pinatalim lang ng mga kahoy, pangbungkal nila sa lupa. Ang iba, pangsibak nila ng kahoy, matatalasan ng mga bato. Pero ngayon, pagdating ng mga kolonyalismo, lalo na sa mga Amerikano, mas madali na. Dahil mayroon ng mga gamit na moderno. Pero, sa bawat positibong nangyari, nagdudulot rin ng mga negatibo rin. Halimbawa, madali kaming makakuha ng mga kahoy. Tinuruan kaming gumamit ng chinso. Tinuruan kaming magbinta ng mga kahoy doon sa mga sumil. So, ang nangyari ngayon, kalbo rin ang aming kabundukan. Wala nang natitirang mga puno. So, ang nangyari, baha at saka mga sakuna. Yun lang ang mga ilan-ilan lang yun. Pero kung hindi natin matatapos ito sa isang araw to, dahil medyo mataas itong restaurant ito, no? So yun lang siguro yun lang muna sa ngayon. Okay. Maraming salamat tay sa mga kaalaman na binigay niyo po sa amin. Dagdag kaalaman. Okay, maraming salamat din sa iyo. Sige. Pero gusto ko lang paalalahanin kayo na kung ang isang dato katulad ko ay magbibigay ng mga kaalaman tungkol sa aming kultura, may tradisyon kami na kailangan magbigay kayo ng tokens o tinawag namin dito pagilaban sa isang dato. Sige. Okay, maraming salamat. Ayun na nga po, na laman na natin ang mga mga dapat nating matutunan tungkol sa mga lumad, lalo na dito sa amin sa Mindanao. Maraming salamat po.